Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi, ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Kaap, target palakasin ng emergency response capability sa mga regional airport sa Pilipinas. Local sakura trees, namumukadkad na sa isang conservation area sa Rizal. Kauna-unahang innovation hub, binuksan sa Muntinlupa City. Disaster Command Vehicle, kabilang sa binahagi ng DOST. Tennis star Alex Ayala, agaw eksena sa Laureus World Sports Awards sa Madrid. At Ai Segura, naglabas ng 25 years later version ng hit song na Pagdating ng Panahon. Sa ating unang The Better News ngayong araw, target na mag-deploy ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng mga bagong aircraft rescue and firefighting vehicles sa paliparan sa mga rehiyon o probinsya. Layunin nitong palakasin ng emergency response capability sa mga airport at sa modernization program ng ahensya. Ang buong detalye alamin sa aking pagtutok. Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na mag-deploy ng mga bagong aircraft rescue and firefighting vehicles o ARF sa mga regional airport para sa mas pinaigting emergency response capabilities. Ayon sa CAAP, kasado na ang deployment ng ARFF vehicles sa Bicol International Airport. Gayon din sa mga paliparan sa Butuan, Siargao, Busuanga, General Santos at Tacloban City. Ang bawat ARFF vehicle ay mayroong advanced firefighting system kabilang ang 12,500 liter water tank, 250 kilo ng dry chemical powder at 1,750 liters ng aqueous film forming foam para sa mabilis at epektibong pagtugon sa aviation-related emergencies. Una rito na ipadala na ng CAAP ang Oshkosh Striker 6x6 fire truck sa Lawag International Airport at Puerto Princesa International Airport nito lamang weekend. Bahagi ito ng paunang yugto ng ARFF Modernization Program ng CAAP na layong makapag-deploy ng 46 units at 16 vehicles ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal lang binuksan ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahan nitong Innovation Hub sa Muntinlupa City na makatutulong sa mga mag-aaral at mga mananaliksik. Kabilang din dito ang pag-turnover ng DOST ng isang command vehicle para naman sa pagpapalakas ng disaster response sa lungsod. Ang iba pang detalye sa report ni Dustin Bayog. Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahan nitong Innovation Hub sa lungsod ng Muntinlupa. Sa launching ceremony sa Colegio de Muntinlupa, binuksan ang iHub na magsisilbing platform para sa mga mag-aaral, mananaliksik at mga maliliit na negosyo na bumuo ng mga ideya at maging market-ready solutions. Sakop nito ang buong Montaparlas area o mga lungsod na kinabibilangan ng Muntinlupa, Taguig, Parañaque at Las Piñas. Samantala, kabilang naman sa programa ang pag-turnover ng Mobile Command and Control Vehicle sa lungsod na layong mapalakas ang pagresponde sa tuwing mga kalamidad. Equip ang naturang vehicle ng mga monitoring, communication at rescue capabilities na akma para sa panahon ng krisis. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wala mang panahon ng tagsibol sa Pilipinas, pero alam nyo ba na sa natatanging ganda ng ating kalikasan ay para na rin tayong may patikim na natural pink spring colors. Kung saan nga ba ito mahahanap? Alamin sa report ni Arnold Herrera. Kung isa ka man sa mga hindi pinalad na makakuha ng visa papunta sa ibang bansa ngayong inaabangang spring season, well, worry no more. #support local muna tayo
Dahil sinong mag-aakala na may Alas Sakura season pala sa Pilipinas? Mahumaling sa ganda ng Pinoy native sa Limgogon Trees na nagbo-bloom tuwing summer sa Masunggi Geo Reserve sa Rizal. Ang naturong puno talaga nga namang Instagrammable dahil mula sa tila pagtatago nito sa mga kabundukan, tauna nitong naglalagas ng kanilang mga bedding dahon para bigyan daan ang malasakura nitong bulaklak. Ayon sa pamunuan ng Masunggi Geo Reserve, kasalukuyang namumukadkadang sa Linggogon sa kanilang Discovery Trail na inaabot ng 3 hanggang 4 na oras upang baybayin. Kaya naman, kung isa ka sa mga naghahanap ng adventure ngayong tag-init, iset na ang gala. Nakapag-hike ka na, para ka pang nakapag-Japan. Bisitahin lamang ang kanilang website na www.masunggigeoreserve.com/visit request para sa iba pang mga detalye. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, isa na namang inisyatiba para sa pagtulong sa panahon ng sakuna ang inilunsad ng isang non-profit organization sa Quezon City. Layunin ng kusina ng pag-asa na pag-isahin ng mga restaurant, community kitchens at food partners para makapagbigay ng agarang mainit na pagkain sa mga maapektuhan ng kalamidad. Ang mga detalye alamin sa report ni Mika Ariara. Formal nang inilunsad sa Quezon City ang Kusina ng Pag-asa, isang nationwide disaster response kitchen network ng Angat Buhay kasama ang ASA Philippines Foundation at Maginhawa Food Community. Layunin nito na bumuo ng isang sistema kung saan anumang oras ng sakuna ay handang mag-activate ang partner kitchens at restaurants at mamahagi ng pagkain. Ayon kay Angat Buhay Executive Director Rafi Magno, ibinase ang programa sa halos isang dekada ng karanasan sa disaster response mula pa noong panahon ng Office of the Vice President Lenny Robredo. Binigyan din ni Magno na mahalaga ang maagang koordinasyon kung saan alam na agad kung sino mga kitchens at restaurants ang tatawagan bago pa man tumama ang bagyo. Tinutukan din ng programa ang pagbibigay ng dignified meals o mga pagkaing angkop sa kultura, maayos na pagkakahanda at ligtas sa mga tatanggap. Hindi lang ito para sa mga kalamidad dahil maaari rin itong i-activate sa iba pang krisis na nakakaapekto sa mga vulnerable sector. Inaasahan naman na mas mapapalawak pa ang network ng Kusina ng Pag-asa sa mga susunod na buwan, lalo na sa paghahanda sa paparating na tag-ulan. Para sa TZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa labas ng bansa. Naiuwi lang naman kasi ng Pinoy filmmaker na si Ryan Machado ang Best Director Award para sa kanyang pelikulang Raging, tampok sa na 23rd Asian Film Festival sa Rome, Italy. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Muli na naman pinatunayan ng Pilipinas ang husay at galing nito sa larangan naman ng pelikula dahil nasungkit ang Pinoy filmmaker na si Ryan Machado ang Best Director Award sa entry film nitong Raging o Rumaragasa sa katatapos ng 23rd Asian Film Festival o AFA sa Rome, Italy. Dito binibigyang pagkilala ang husay at galing ng Asian cinema sa buong mundo na umaayon sa tema at mensahe mula sa iba't ibang boses at istorya na kinakaharap ng isang tao sa kanilang komunidad. We made this film to shed light and open conversations on issues and lived realities that are often hidden and rarely talked about. Ayon kay Machado, itinuturing niyang malaking pagkilalang nakuhang award hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi maging sa buong team na binubuo ng pelikula at para sa bansa. Anya, mahalaga na sa tulong ng kanyang pelikula ay marinig ang hinaing ng bawat tao mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas o maging sa buong mundo. Kabilang pa sa malakasaling ilang Pinoy film sa naturang prestiyosong award ay Republika ng Pilipinas ni Rene Dimla, Magellan naman ni Love Diaz at Moonglow ni Isabel Sandoval. Samantala, ang pelikulang Raging na pinagbibidahan ng kilalang Pinoy actor na si Elijah Canlas ay patungkol sa pagharap sa mga trauma at karanasan ng pang-abuso sa isang rural community. Dito sinasalamin ang mga paksang tumatalakay sa tahimik na pagdurusa, pagkalalaki at mga katotohanang madalas hindi nakikita ng publiko. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan. Mula sa tennis court hanggang sa red carpet, agaw eksena si Filipina tennis ace Alex Ayala suot ang kanyang Filipiniana sa Laureus World Sports Award 2026 sa Madrid. Basta sa balitang sports, ihatid yan ni Matchpoint Billy Borja.
Muling ipinakita ni Alex Ayala ang kanyang galing at elegance matapos siyang magningning sa Lauro World Sports Award 2026 sa Madrid. Dumalawang Filipina tennis star suot ang isang eleganteng Filipiniana, isang cream dress na may detachable bolero at butterfly sleeves. Kumpletong-kumpleto rin ang kanyang look sa wavy curls, alahas at tennis bracelet. Ibinahagi rin ni Ayala ang isang selfie kasama ang tennis legend na si Novak Djokovic at Olympic gold medalist na si Eileen Gu. Matapos ang event, nakatakdang sumabak si Ayala sa Madrid Open mula April 21 hanggang May 3. Kasunod ang Italian Open mula naman May 5 hanggang 17. Kasama rin siya sa listahan ng mga lalawak sa WTA 125 Parma Ladies Open sa Italy mula May 11 hanggang 16. Ang Laureus World Sports Award ay isang taunang parangal na kumikilala sa mga natatanging atleta sa buong mundo at ang mga nanalo ay binoboto ng Laureus World Sports Academy. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng OPM, pangmalakasang entry mo ba sa videoke ang pagdating ng panahon ni Ai Seguera? Ang classic hit na yan, 25 years old na. At kung P-pop naman ang pag-uusapan, ipinakilala na ng 1Z Entertainment ang isang bagong girl group, ang new version ng pagdating ng panahon at mga miyembro ng Sonara sa report ng ating showbiz, Angel. Bilang pagdiriwang ng silver anniversary ng classic OPM hit na Pagdating ng Panahon, naglabas ng 25 years later version si Ai Seguera. Core memory anya para sa singer-songwriter ng unang beses na pakinggan sa radyo ang awitin kasama ang mga magulang. Pag-amin ni Ice, hindi niya naisip na ang kanta pa lang ito magdadala sa kanya sa iba't ibang entablado sa loob at labas ng bansa. Muli naman itong nagpasalamat sa lahat ng mga nakasama sa pagbuo ng Pagdating ng Panahon at higit sa lahat sa fans na nagmahal sa kanyang awitin. Mga gunita na nito lang Pebrero, sinelebrate ni Ice ang kanyang halos 4 na dekadang karera sa industriya sa pamamagitan ng isang concert. Samantala, kung P-pop naman ang pag-uusapan, ipinakilala na ng 1Z Entertainment itinatag na kumpanya ng SB19 ang girl group na Sonara. Ang 7-member girl group na silayan sa nagdaang wakas at simula at trilogy concert finale ng P-pop Kings. Sina Eureka, Ella, Dominic, Teen, Megumi, Lay at Nami agad na rin ipinakita ang kanilang husay sa pagpe-perform at nangakong maghahatid ng new sound and flavor sa P-pop scene. Taong 2024 nang magbukas ang 1Z ng auditions para sa mga aspiring P-pop idol. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.